Ilang gabi na si Astrid hindi nakakatulog ng maayos. At ngayong pinatawag siya ng kanyang ama, alam niyang may mabigat na pag-uusapan. Nasa unahan ng mesa, si General Carlos. Hawak ang isang makapal na folder. Paglapit pa lang niya, malamig na ang tingin nito. Umupo ka. Utos ng General. Walang pag-aatubili. Umupo si Astrid sa harap nito. Bakit mo ako pinatawag, Dad? Tanong niya kahit alam niya na ang sagot. Tumikim si General Carlos, saka inilapag ang folder sa mesa. May bago tayong intel. May mga galaw si Calix. Lumabas na naman siya. Napatitig si Astrid sa folder. Matagal na natin siya sinusundan. Ba't ngayon mo lang sinabi? Dahil ngayon lang siya lumabas ng lungga. Hindi ko hahayaang makawala ulit ang demonyong yun. Tinulak ni General Carlos ang folder papunta sa kanya. Pag-aralan mo to. Bukas, ikaw ang mamumuno sa operasyon. Bukas agad? Wala man lang pahinga? Wala man lang full reconsideration? Baka masayang lang yung... Hindi kita tinatanong, Astrid, sinasabihan kita. Biglang putol ng kanyang ama sa kanya. Tumahimik siya saglit, pero halata ang pamumuo ng galit sa kanyang dibdib. Hindi ako robot na basta mo nalang pwedeng utusan. Hindi ganon kadali to. Tumayo si General Carlos. Marahas na sinara ang folder at lumapit sa anak. Walang madali sa gera, Astrid. Pero hindi mo naiintindihan. Ang pinag-uusapan natin dito, hostisya para sa nanay mo, para sa kapatid mo. Nakalimutan mo na ba kung anong ginawa ni Calix? Nanigas ang panga ni Astrid. Hindi ko nakakalimutan. Araw-araw ko nga iniisip eh. Pero dad, ilang taon na tayo nagmamanman sa kanya. Ilang raid na. Ilang tao na yung nadamay, wala pa ring malinaw na ebidensya. Puro sabi-sabi lang. Lumalim ang boses ni General Carlos. Sinasabi mo bang mali ang intel ko? Ang sinasabi ko, hindi pwedeng basta barilin ng walang kasiguraduhan. Hindi tayo pwedeng sumugod ng walang plano. Napalakas ang tawa ni General. Kasiguraduhan? Ang may kasiguraduhan yung bangkay na ng nanay mo at ng kapatid mo. Nakalimutan mo na ba kung paano sila nakuha sa loob ng bahay natin, ha? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nakita sa CCTV? Wala ang CCTV nun, Dad. Nasunog ang recorder, walang nakitang malinaw na ebidensya na si Calix ngayong gumawa. Alam ko kung ano nakita ko. At alam mo rin kung sino ang dahilan ng lahat ng pinagdaanan natin. Alam ko kung anong gusto mong paniwalaan. Pero kung gusto mong habulin si Calix, gusto ko ng may ebidensya. Tahimik silang pareho sandali. Pero ramdam ang puwersa ng galit na nagbabanggaan sa pagitan nila. Ang general ay nakatitig. Si Astrid humihinga ng mabilis. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ka pa rin marunong sumunod. Katulad ng nanay mo. Palaging may mga tanong. Palaging nag-aalinlangan. Huwag mong idamay si mama. Hindi siya katulad ko. At mas lalong hindi siya katulad mo. Ngumisi si General Carlos na mapait. Tama ka. Hindi siya katulad mo. Mas mahina siya. At tignan mo kung saan siya napunta. Napuno ng galit ang mata ni Astrid. Tumayo siya at tumakbang palapit. Huwag mong bastusin si mama. Totoo sinasabi ko. Kung nakinig siya sa akin nun, buhay pa sana siya ngayon. Kasalanan mo din yon. Hindi mo siya pinakinggan. Palagi ka nalang tama, palagi ikaw ang nasusunod at ngayon ako naman ang gusto mong kontrolin? Hindi ako katulad niya, Dad. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Nakita ni General ang luha sa gilid ng mata ni Astrid, pero hindi siya naapektuhan. Tumalikod lang ito at muling bumalik sa mesa. Hindi mo kailangan ng katulad niya. Ang gusto ko lang tapusin mo ang sinimulan ko. Ibalik mo ang pangalan natin. Ibalik mo ang respeto ng mga tao at higit sa lahat, ipaghiganti mo ang pamilya mo. Ipaghiganti? O pagtakpan? Anong ibig mong sabihin? Wala. Ang ibig ko sabihin, kung gusto mo mahuli si Calix, gawin natin to sa tamang paraan, hindi sa galit. Ito ang tamang paraan. Wala ng batas-batas kapag heto na ang usapan.
Kung di mo kaya marumihan ang kamay mo, aalisin kita. Subukan mo. Hindi mo ako kayang alisin. Dahil ako ang may pinakaalam sa mga galaw ng target mo. At kung totoo ang sinasabi mo, dapat hindi mo ako pigilan sa paraan ko. Tumahimik ulit ang kwarto. Pareho silang huminga ng malalim. Pagkatapos, marahang nagsalita ang general. Astrid, alam kong galit ka. Pero tandaan mo, galit din ako. At mas matagal ko nang tinitiis to. Kung gusto mong mabuhay, makinig ka sa akin. Si Calix ang dahilan kung ba't tayo nabubuhay sa bangungot. Kapag di mo siya tinapos, siya ang tatapos sa atin. Napayuko si Astrid. Hindi dahil sumuko, kundi dahil pinipigilan niya sumabog ulit. Bakit ako? Ba't ako palagi ang ginagamit mo sa mga laban mo? Dahil ikaw lang ang kaya kong pagkatiwalaan at dahil kadugo kita. Pero hindi mo ako sandata. At hindi ako papatay dahil lang sa utos mo. Kung ganun, huwag ka umasa na hindi ka mawawala sa posisyon mo. Hindi ko kailangan yan. Gagawin ko to dahil gusto ko at hindi gusto mo. Kailangan ko malaman ang totoo. Ang totoo? Patay ang nanay mo at kapatid mo dahil kay Calix. Totoo ba yun? O gusto mo lang paniwalaan yun para hindi ka masaktan, ha? Tumigas ang panga ng general, pero hindi na siya sumagot. Kinuha ni Astrid ang folder, saka naglakad papunta sa pinto. Bukas aalis ako. Pag nalaman ko niloloko mo ako, Dad, hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Samantala pagkalabas ng kwarto ni Astrid, naiwan si General Carlos sa mesa. Mahigpit ang hawak sa baso ng alak. Walang lumalaban sa akin, Astrid. Kahit anak ko pa. Bulong niya sa sarili. Paglabas ni Astrid sa sala, dumiretso na siya sa garahe. Mabilis at marahas ang bawat akbang. Pagkasakay niya ng sasakyan, malalim ang hinga niya bago pinaandar ang makina. Sa salamin kita pa rin niya ang ilaw sa loob ng bahay at ang anino ng ama niyang nakatayo sa bintana nakamasid. Tumingin ka lang dyan, Dad. Hinding-hindi mo ako makokontrol kahit kailan. Pag alis niya sa bahay, dumiretso siya sa main road. Sa bawat kanto na dinaanan niya, bumabalik sa isip ang sinabi ng ama, ang mga paninisi, ang galit nitong ekspresyon, ang mga salitang ipaghiganti ang pamilya. Paulit-ulit yung bumabaon sa isip niya hanggang sa halos mabingi siya. Wala kang alam, Dad. Kala mo ikaw lang nasaktan. Pagdating niya sa isang open parking lot sa gilid ng kalsada, huminto siya. Bumaba, nagsindi ng yosi. Unang beses matapos ang ilang taon. Sinilip niya ang folder na dala, binuksan ang unang pahina at muling nakita ang larawan ni Calix. Matagal niya itong tinitigan. Ang lalaking ito, sabi ng kanyang ama, ito raw ang dahilan ng lahat. Pero habang pinagmamasdan niya ang larawan, hindi niya maramdaman ang galit na tulad ng dati. Ang tanging nararamdaman niya ay pagkalito. Bakit parang may mali? Mahinang tanong niya sa sarili. Nasa isip pa rin niya ang imahe ng kanyang nanay na si Lyra, na palaging nakangiti at laging nagsasabing, pakinggan mo ang puso mo, Astrid. Nung bata pa siya, hindi niya maintindihan yon. Pero ngayon, naiintindihan niya na. Kung pakikinggan ko ang puso ko, lalaban ako. Pero hindi kay Calix kundi kay Dad. Muli niyang sinara ang folder. Umupo siya sa hood ng sasakyan. Tumingin sa langit na halos walang bituin. Pinikit niya ang mga mata at naglabas ng mahinang tawa na puno ng pagod at sakit. Gusto mo ng digmaan, Dad? Sige, bibigyan kita ng digmaan. Pero sa paraan ko. Kinuha niya ang cellphone at nagtipa ng mensahe para kay Lieutenant Ramirez. Ihanda mo lahat ng file na meron tayo tungkol kay Calix. Huwag mo ipapaalam kay General. Confidential under my command. Ilang segundo lang, nag-reply na si Ramirez. Copy, ma'am. Pero safe po ba yan? Gawin mo na lang. Kinabukasan maaga palang gising na si Astrid. Nakaupo siya sa kama, hawak ang kwintas na naiwan ng kanyang ina. Isang simpleng silver chain na may maliit na pendant. Inikot niya ito sa daliri sa kabumulong. Matulungan mo ko.
Kung mali yung sinasabi sa akin ni Dad, bigyan mo ako ng lakas para malaman ang totoo. Bumangon siya at nagbihis ng simpleng shirt at tactical pants. Bago umalis, tinignan niya muna ang lumang picture frame sa lamesa. Larawan nilang tatlo. Siya, ang kapatid niya si Aiden, at ang ina nila. Nakayakap silang mag-iina sa isa't isa, habang nasa likuran naman si General Carlos. Nakauniforme at seryoso. Pagbaba niya, nakasalubong niya ang kasambahay. Ma'am, alis na po kayo na maaga? Oo, may aasikasuhin lang. Si Sir po nasa study room pa. Hindi pa yata natutulog mula kagabi. Hayaan mo siya. Sanay na yon. Paglabas niya ng bahay, agad siyang tumungo sa presinto. Doon sinalubong siya ni Ramirez, dala ang mga folders. Ma'am, ito na po lahat ng dokumento. Pero kung sakaling malaman ni General, ako ang lagot. Wala makakaalam. Ako ang bahala sa lahat. Habang binubuksan ng mga files, napansin niyang maraming redacted parts. Parehong pattern ng mga dating report. Ba't puro tinakpan to? Di ko rin alam, ma'am eh. Confidential daw sa higher clearance. Higher than mine? Tahimik si Ramirez. Kita sa mukha niya ang takot. Ma'am, baka may internal order at si General. Tumigil si Astrid. Saka dahan-dahang umiti. Hindi ngiti ng saya kundi ngiti ng pagkapikon. Internal order ha? Tinitigan niya ang mga papel. Lahat ng lead patungo kay Calix. Puro iisa lang ang source. Confidential witness, Carlos Dizon. Pumikit siya saglit at pinigilan ng emosyon. Ramirez, store mo lahat ng to sa hiwalay na drive, akin lang ang access. Copy, ma'am. Pagkaalis ni Ramirez, naiwan si Astrid sa opisina. Muling binuksan ang folder at tinignan ang picture ni Calix. Parang mas malinaw na sa kanya ngayon na hindi lang ito simpleng kaso lang. May tinatago ka, Dad. At oras na malaman ko, hindi mo na ako makokontrol kahit kailan. Kinagabihan nakauwi na siya pero hindi siya mapakali. Nasa veranda siya ng bahay. Hawak ang baso ng tubig habang pinagmamasdan ng dilim. Maya-maya, bumukas ang pinto sa likod. Si General Carlos hawak ang cellphone, halatang galing sa tawag. Tumatakas ka pa rin sa akin. Sabi nito, hindi ako tumatakas. Wala lang akong gana makapag-away ngayon. Hindi ito tungkol sa pag-aaway. Tungkol ito sa pamilya. Pamilya mo at pamilya ko. Nabalitaan ko kinuha mo ang mga file kay Ramirez. Ano bang iniisip mo? Iniisip ko kung ba't kailangan mong itago ang ilang parte ng mga reports. Confidential yun. Hindi mo kailangan malaman lahat. Hindi ko kailangan malaman? Bakit, Dad? Baka kasi pag nalaman ko, masira ka, ganon? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Astrid. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Alam ko. At hindi si Calix yun. Nanigas sa mukha ni General Carlos. Kung gusto mong ipagganti ang mama mo. Mali, Dad. Kung gusto mo talagang ipagiganti si Mama, sabihin mo sa akin ang totoo. Astrid, huwag mong kalimutan kung sino nagsilang sa'yo, kung sinong bumuhay sa'yo, at kung sino dahilan kung ba't ka may posisyon ngayon. And that's me, ako. Kaya bago mo ako husgahan, siguraduhin mong kaya mong mabuhay nang wala ako. Matagal na ako nabubuhay nang wala ka, Dad. Bukas aalis ako. May sarili akong paraan. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapipigilan. Astrid! Tawag ni General Carlos. Pero hindi na siya lumingon. Dumiretso siya sa kanyang silid. Sinara ang pinto at naupo sa kama. Kung tama ang kutob ko, hindi lang ako anak ng isang sundalo. Anak ako ng isang sinungaling. Kinabukasan maaga pa lang umalis na si Astrid papuntang sementeryo. Nakaitim na jacket, may dalang 2 bouquet ng bulaklak na kulay puti. Pagdating sa harap ng 2 lapida, napaluhod siya. Nilapag ang mga bulaklak at marahang pinunasan ng alikabok sa ibabaw. Hi, Ma. Hi, Aiden. Pasensya na, ang tagal ko hindi nakadalaw. Alam niyo naman palaging busy sa trabaho. Pero ang totoo niyan, hindi ko lang talaga alam kung kaya ko pa bang dumalaw dati. Kasi sa tuwing nakikita ko tong puntod niyo, naaalala ko kung ba't ako ganito.
Pinisil niya ang palad, halatang pinipigilan ng pagluha. Sabi ni Dad, si Calix daw ang dahilan kung ba't kayo nawala. Araw-araw niya yung sinasabi sa akin. Lagi kong hindi dapat kalimutan kung sinong pumatay sa inyo. Ma, alam kong galit ka siguro sa akin kasi pinaniniwalaan ko si Dad, pero paano ba kasi yun? Wala na kayong dalawa. Siya na lang ang meron ako. Kaya kahit anong sabihin niya, sinusunod ko. Pero ngayon parang nag-iba eh. Parang may mali sa mga sinasabi niya. Parang may mga bagay na hindi natugma. Ang hirap kasi, Ma. Pag nagsimula ka na magtanong, parang isang malaking kasalanan para sa kanya. Siguro kung nandito ka lang, kung nandito kayo, matutulungan mo akong intindihin lahat ng to. Kasi hindi ko na alam kung tama pa ba yung ginagawa ko. Kinuha niya mula sa bulsa ang maliit na pendant na may litrato nilang tatlo. Nilapag niya ito sandali sa gitna ng 2 puntod. Pero kahit anong mangyari, ipaghihiganti ko kayo, Ma. Pero gusto kong siguraduhin na tama yung taong pinaglalaban ko. Babalik ako. Kapag malinaw na ang lahat, babalik ako para sabihin sa inyo kung ano talaga ang totoo. Paglabas niya ng sementeryo, tumingin pa siya pabalik sandali at ngumiti. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Tahimik ang buong headquarters nang dumating si Astrid. 9:00 na ng gabi, pero nakabukas pa rin ang ilaw ng investigation room. Hawak niya ang isang folder na may markang Confidential Case File 019, Calix Devron Cortez. Pinahid niya ang pawis sa noo bago pumasok sa loob. Sa mesa, nakaupo si Lieutenant Mira Lopez. Kaibigan niya mula pa noong nag-aaral sila. Oh, kala ko di ka na darating. Ang dami na namang report sa pinapagawa ni General Carlos. Umupo si Astrid sa tapat niya. Walang imik, diretso lang sa folder. Wala akong choice. Kailangan ko itong tapusin bago pa may makialam. Binuksan niya ito, unang bumungad sa kanya, ang isang litrato ng lalaking nakasuot ng dark suit. May matalim na tingin at pamilyar na ngiti. Nanlaki ang mga mata niya. Saglit siya natigilan at napalunok. Wait, hindi pwedeng siya to. Napansin ni Mira ang reaksyon niya. Bakit? Kilala mo? Hindi agad sumagot si Astrid. Marahang sinara ang folder, saka huminga ng malalim. Ex ko siya. Ha? Si Calix Devron Cortez? Yung mafia boss na hinahanap natin ngayon? Tumangulang si Astrid. Hindi ko na masyado matandaan pero matagal na kasi yun, Mira. College pa ako. Hindi ko rin alam na konektado siya sa mga sindikato. Wow! Grabe! So ibig sabihin, dati mo nga siyang boyfriend. Anong plano mo ngayon? Kakaiba to, Astrid. Umiling si Astrid. Diretso pa rin ang tingin sa folder. Plano pa rin ni Dad ang susundin ko. Pero hindi ko kayang husgahan siya agad. Gusto ko makita muna ang buong katotohanan. Binuksan ulit ni Mira ang folder. Nilabas ang ibang dokumento, mga transaction records, surveillance photos at witness statements. Ayon dito, si Calix daw ang leader ng Devron Syndicate. Pero tignan mo to. May 2 report na magkaiba ang version nang nangyari nung gabi ng operasyon kung saan napatay ang nanay at kapatid mo. Inabot ni Astrid ang papel at binasa. Ito yung report ng tatay ko. At ito naman yung sa anonymous witness. Bakit magkaiba? Exactly. Sa report ng tatay mo sinasabing si Calix ang bumaril sa mga sibilyan. Pero sa witness statement, ibang pangalan ang binanggit. Officer Ramirez daw. At isa pa, walang record ng autopsy report ng nanay mo sa database. Hindi ko na maalala lahat ng gabing yon. Bata pa ako. Ang naaalala ko lang may putukan tapos si Dad duguan tas sabi niya si Calix daw may kasalanan. Pero kung totoo tong nasa witness file, baka may tinatago si General, no? Pero hindi tayo pwedeng basta mag-conclude. Delikado to, Astrid. Isa ka pa naman sa pinapaboran niya. Alam ko. Pero hindi ko kaya manahimik lang. Kung totoo tong report na to, gusto ko makita ang original copy ng surveillance footage. Baka nasa archive na headquarters pero restricted yon. Wala tayong clearance. Paalala ni Mira.
Kaya nga andito ako ngayon. Alam mong marunong ako maghanap ng paraan. Naku, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Alam mong mapapahama kapag nahuli ka ni General. Hindi ko na to ginagawa para sa kanya. Ginagawa ko to para sa nanay at kapatid ko. At kung mali ang pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko, gusto ko ako mismo makakadiskubre nun. Tahimik silang dalawa sandali. Kinuha ni Mira ang kape, uminom, tapos tumingin ulit kay Astrid. Alam mo, hindi ako sigurado kung tama tong ginagawa mo. Pero kilala naman kita. Kapag gusto mong malaman ang totoo, hindi ka titigil. Hindi talaga. At kahit si General Carlos pa ang kaharap ko, hindi ako aatras. Ilang minuto lang matapos ang usapan nila ni Mira, nasa hallway na si Astrid. Madilim ang paligid, tanging mga ilaw mula sa CCTV monitor ang nagbibigay ng anino sa sahig. Bitbit niya ang folder at access card na palihim na binigay ni Mira. Hanggang dito lang yan huwag kang magpapahuli. Yan ang huling sinabi ng kaibigan niya bago siya lumabas ng investigation room. Huminga siya ng malalim. Isinwipe ang card at pumasok sa archive room. Amoy alikabok at lumang papel sa loob. Mga lumang steel cabinet. Nakaayos sa bawat pader. At may isang computer sa gitna na parang hindi na ginagamit. Kinuha niya ang maliit na flashlight mula sa bulsa at sinimulang hanapin ang section ng Operations Record 2019. Doon nakasulat sa label na Confidential Devron Case. Napalunok siya. Ito na yan. Mahina niyang sabi. Binuksan niya ang drawer at isa-isang nilabas sa mga folder. Habang binabasa, unti-unti niyang napapansin ang mga pangalan ng mga opisyal na kasama sa operasyon. Napaangat ang kilay niya. Cortez? Bulong niya. Agad niyang hinanap ang personal record at doon niya nakita. Calix, Devron, Cortez. Civilian informant. Naupo siya sa sahig hawak ang papel. Ibig sabihin, hindi kalaban si Calix nung una. Tinutulungan niya sila. Bakit hindi sinabi to ni Dad? Sinubukan niyang buksan ang computer sa gilid. Luma man pero gumagana pa rin. Nilagay niya ang flash drive, nag-login gamit ang temporary account. Pagbukas ng folder nakita niya ang ilang video file na may date ng mismong araw ng operasyon. Lumabas sa screen ng grainy video. Mga pulis na may bitbit na armas, may civilian na nakaposas, at sa gilid isang pamilyar na muka, si Calix. Nakatali ang kamay, nakayuko at mukhang binugbog. Hindi. Mahina niyang sabi. Sa background maririnig ang tinig ng isang lalaki. Matigas at galit. Calix Devron Cortez, umamin ka na nasa ng pera! Biglang tumigil si Astrid. Pamilyar ang boses na yun at walang iba kundi ang kanyang ama. Hindi niya napigilan ang paghawak sa screen. Sa sunod na segundo, narinig niya ulit ang putok ng baril. Nag-blur ang video. At nang bumalik, nakahandusay na ang dalawang katawan sa lupa. Isang babae at isang batang lalaki. Mama? Aiden? Naluha siya habang pinapanood ang video. Nakita niya kung paano tumakbo si Calix papunta sa katawan. Pero biglang pinaputokan ulit. Hindi na malinaw kung sinong bumaril. Pero may isang sandaling lumitaw ang mukha ng pulis na may hawak na baril. Si Officer Ramirez. Biglang bumukas ang pinto sa likod at napalingon siya. Astrid, anong nakita mo? Boses yon ni Mira. Hindi sumagot si Astrid. Pinatigil niya ang video, pinahid ang luha, at humarap sa kaibigan. Hindi si Calix ang pumatay sa pamilya ko. Si Officer Ramirez at may nag-utos sa kanya. Sino? Diretso siyang tumingin kay Mira. Si General Carlos. Ano ba yan, Astrid? Sigurado ka ba? Hindi ko pa hawak ang buong ebidensya pero nakita ko lahat. Narinig ko ang boses ni Dad. Nakita ko kung paano si Calix tinulungan pa si Mama at Aiden bago sila barilin. Kung totoo, kailangan nating mag-ingat. Alam mong malawak ang koneksyon ng tatay mo, hindi tayo basta makakakilos. Hindi na ito tungkol sa trabaho, Mira. Personal na to. At kung totoo nga na tinakpan niya lahat ng kasalanan niya gamit ang pangalan ni Calix, hindi ko siya mapapatawad. Teka,
Anong plano mo ngayon? Pinatay ni Astrid ang computer at tinanggal ang flash drive at nilagay sa kanyang bulsa. Mag-iimbestiga ako ng palihim. Ayoko may makaalam lalo na si General. Tutulungan kita, hindi kita pababayaan. Sabi ni Mira. Salamat. Pero gusto ko ako muna. Kapag may nakita kong solid na evidence, saka kita tatawagan. Habang palabas sila ng archive room, huling sumulyap si Astrid sa nakasinding monitor. Sa post frame ng video, makikita ang mukha ni Calix na sugatan pero buhay. Nakatingin ng diretso sa camera na parang may ibig sabihin. Paglabas nila na headquarters, malamig na ang simoy ng gabi. Astrid, sigurado ka bang kaya mong harapin to na mag-isa? Tanong ni Mira bago sila maghiwalay. Hindi ko alam, pero kailangan kong subukan. Kasi kung totoo to, ibig sabihin lahat ng kinapitan kong galit kasinungalingan lang. Kinabukasan, maagang nagising si Astrid. Hindi siya halos nakatulog kagabi, paulit-ulit pa rin sa isip niya ang boses ng ama sa video, ang putok ng baril, at ang mukha ni Calix na puno ng dugo pero lumalaban. Nakaharap siya ngayon sa salamin, suot ang itim na leather jacket, ponytail ang buhok, at may nakaipit na ear device sa tenga. Mission mode ulit. Bulong niya sa sarili, pero iba ang tibok ng puso niya ngayon. Hindi lang ito operasyon. Ito na ang paghahanap sa katotohanan. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na simoy ng umaga. Sumakay siya sa motorsiklo at sinundan ang address na nakuha pa niya sa confidential tracker ng police database. Isang maliit na bar sa Quezon Avenue, na pinaniniwala ang tagpuan ng mga dating kasamahan ni Calix. Pagdating doon, huminto siya sa di kalayuan. Mula sa loob ng bar nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa labas. Matangkad, naka-all black at may pamilyar na tindig. Kahit malayo, nakilala niya si Calix. Napatigil si Astrid. Ilang taon na lumipas mula na huli kitang makita. Pero bakit ganito pa rin yung pakiramdam? Tanong niya sa sarili. Tahimik siyang bumaba sa motor, inayos ang face mask, at naglakad papunta sa kabilang kanto. Umupo siya sa tapat ng kainan. Nagkunwaring kumakain habang pinagmamasdan si Calix. Kasama nito ang dalawang lalaki. Isa roon ay mukhang bodyguard, marahil si Luther, ang sinasabing kanang kamay nito. Tahimik lamang si Calix pero halata sa kilos niya ang pagiging alerto. Hindi na siya yung lalaking kilala ng ibang tao noon. Naalala niya tuloy kung paano sila nagkakilala. Noong college pa lang siya at trainee pa siya sa academy. Si Calix ang lalaking laging nakatambay sa shooting range, tumutulong mag-ayos ng mga gamit ng mga kadet kahit di siya kasali sa program. Noon, inosente pa silang dalawa, magkaibigan, nagkainlawan, hanggang sa isang araw, bigla na lang itong nawala at kinabukasan, pinakita ng ama niya ang balita. Siya ang pumatay sa nanay mo. At doon nagtapos ang lahat. Habang tinititigan niya si Calix, bigla itong napatingin sa direksyon niya. Para bang nararamdaman siya nito. Agad naman siya nag-iwas ng tingin at uminom ng tubig at nagkunwaring abala. Paglingon niya, wala na si Calix sa pwesto. Shit! Bulong niya sabay tayo. Lumabas siya agad. Nilibot ang tingin ng paligid, pero isang kamay ang biglang humawak sa braso niya mula sa likod. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ng boses na matagal niya nang hindi narinig. Napatigil siya, dahan-dahang lumingon sa likod. Hindi mo ako kilala. Seryoso ka? Kala mo hindi kita makikilala kahit takpan mo yung mukha mo? Dahil doon, hindi na siya nakasagot pa. Kita niya sa mga mata ni Calix ang halo ng pagkagulat at sakit. Astrid, bakit? Hindi niya alam kung anong dapat sabihin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magpaliwanag pero pinili niyang manahimik. Lumayo siya ng konti, napilit kinokontrol ang sarili. May kailangan lang ako malaman. Na ano? Na ako yung sinisisi ng tatay mo sa lahat. Anong alam mo tungkol doon? Lahat. Kasi ako yung ginawang scapegoat, ako yung binugbog, tinorture. Tinakasan ko lang ang kamatayan para makahanap ng hustisya pero yung hustisya na yan, hawak pa rin ng tatay mo. Napakuyom ang kamao ni Astrid. Tigilan mo ang paninisi sa tatay ko. Paninisi? Ayaw mo malaman ang katotohanan?
Alam mo bang ako yung nagligtas sa nanay mo at kapatid mo bago sila namatay? Pero sa halip na pasalamat ang matanggap ko, bala ang sinukli sa akin ng tatay mo. Hindi nakasagot si Astrid. Nanlabo ang paningin niya dahil sa luha. Tumigil ka na. Hindi ako ang kalaban mo, Astrid. Alam kong galit ka, pero bago mo ako tuluyang husgahan, alamin mo muna kung sino talaga ang dapat mong gantihan. Maya-maya lumapit si Luther. Huminto sa tabi ni Calix. Boss, may mga pulis sa labas. Mukhang sinusundan ka. Tumingin si Calix kay Astrid ng seryoso. Kung ako talaga ang kalaban mo, di sana kanina pa kita pinabagsak. Naiwan si Astrid sa gilid ng kalsada hawak ang dibdib. Naghahabol ng hininga. Hindi siya nagsisinungaling. Mariin niyang sabi sa sarili. Gabi na nang umuwi si Astrid. Habang nakaupo siya sa kama, pinanood niya ulit ang video. Sa bawat frame, mas lumilinaw ang katotohanan, hindi si Calix, hindi kailanman. Bakit ngayon ko lang to nakita? Sa wakas nawala ang galit na meron siya. Ang natira lang ay lungkot, pagkalito, at tanong kung paano niya haharapin ang lalaking matagal niyang minahal at matagal din niyang pinaniwala ang pumatay sa kanyang pamilya. Hating gabi, maingay sa loob ng bar. Magkahalo ang tugtog ng banda at tawanan ng mga tao. Sa isang sulok nakaupo si Astrid at Mira, parehong may hawak na baso ng alak. Mula nang magkasama sila sa headquarters, hindi na sila nag-usap bilang magkaibigan hanggang ngayong gabi. Pinilit siya ni Mira na lumabas para magpahinga man lang. Hindi ko alam kung tama bang dinala kita dito, pero girl, ang seryoso na mukha mo, akala ko ba mag-enjoy tayo? Sabi ni Mira habang umiikot ang straw sa baso. Sorry hindi ko kasi alam kung saan ako magsisimula. Simulan mo sa dahilan kung ba't parang gusto mo pumatay kanina. Ano ba talaga nangyari? Nakita ko siya. Sino? Si Calix. As in si Calix, Cortez? Oo, nakita ko siya kanina sa Quezon Avenue. Sinundan ko siya. What? Baliw ka ba? Anong iniisip mo? Paano ko natunugan ka? Natunugan niya nga. Hinila niya ako, tinanong ko anong ginagawa ko doon. Alam mo, sa totoo lang akala ko papatayin niya ako pero hindi eh. Eh anong ginawa niya? Tinanong niya lang kung ba't ko siya hinahabol tapos sinabi niya na hindi raw siyang pumatay sa pamilya ko. Na may mas malaki pa raw na dahilan kung ba't siya sinisisi ng tatay ko. Grabe. At naniwala ka agad. Hindi ko alam pero Mira, may video ako eh. Galing sa archive room. Pinakita doon na si Dad mismo ang may kinalaman sa putukan. Siya ang bumaril kay Calix, siya ang nag-utos. Napatakip ng bibig si Mira. Astrid, ibig sabihin. Right. Matagal na nila ako niloloko, buong buhay ko. Pinaniwala nila ako na si Calix ang pumatay sa mama at kapatid ko. Pero ang totoo si Dad mismo ang dahilan ng lahat. Alam mo, kahit dati pa duda na ako sa sinabi ni General eh. Pero di ko sinasabi kasi alam ko mahal mo siya bilang ama. Di ko na alam kung ano pang totoo. Pero ang sigurado ako hindi ko kayang baliwalain si Calix. Nakita ko siya, Mira. Hindi siya yung tipo ng taong papatay na walang dahilan. Hindi na siya yung lalaking kilala ko nun pero ramdam kong totoo yung sinabi niya. Baka nga totoo. Alam mo, may mga report na mababa raw yung galaw ng Devon Syndicate nitong mga nakaraang taon. Parang may gustong iwasan si Calix. Alam mo, Astrid, kilala mo siya, di ba? Hindi siya yung tipong tatakas sa kasalanan. Tumangu-tango naman si Astrid. Siguro nga. Pero hindi madali. Pulis ako, Mira. Anak ako ng general. Pero minahal ko din siya. Kaya nga grabeng complicated naman. Pero kung ako sa'yo, sundin mo pa rin ang sinasabi ng puso mo. Hindi yung sinasabi ng badge mo Ikaw talaga, kahit lasing na matino pa rin magpayo. Hindi ako lasing no, tipsy lang. Napatawa si Astrid ng mahina. Unang beses niyang tumawa nang walang kahit anong bigat sa dibdib. Habang pinagmamasdan niya ang ilaw ng bar, napatingin siya sa labas at parang nakita niya ulit ang anino ni Calix sa isip niya. Tahimik, seryoso pero may lungkot sa mga mata. Makalipas ang isang linggo, nasa lumang bodega si Astrid para sa gaganaping misyon. Madilim at tanging ilaw ng poste sa labas at anino ng mga gwardya ang nakikita niya. Nasa tenga niya ang earpiece.
Dinig niya ang boses ng isa sa mga kasamahan. Naka-all black siya at may takip sa muka. Sa loob ng bodega, may ingay ng mga kalalakihang nagtatawanan, mga kahon ng armas, at isang mesa na may mga sobre, mga logo ng mafia na alam niyang kay Calix. Target confirmed. Entering. Habang dahan-dahan siyang pumapasok sa side door, biglang may sumalubong na tinig. Hindi yan maganda, officer. Napalingon siya at nakita si Luther na kanang kamay ni Calix. Luther, layuan mo ko. Alam mo bang mapanganib ba pag-isa dito? Baka di ka na makalabas. Bago pa siya makasagot, narinig ang unang putok. Nagtago siya sa likod ng metal drum. Mabilis na gumanti ng 2 baril. Tumama sa upo ang kahoy at nagtalsika ng ilang piraso. Si Luther naman, mabilis tumakbo sa kabilang direksyon. "Drop your weapon!" sigaw niya. Ngumisilang si Luther. Di ka pa rin nagbabago, Astrid. Maainitin pa rin ang ulo mo. "Hindi mo ako mapipigilan!" Hindi mo naiintindihan. Kung kilala mo pa si Calix, dapat alam mong mali yung iniisip mo. Wala akong panahon sa mga kwento mo. May isa pang putok ng baril mula sa itaas kaya tumigil sila pareho. Sa anino ng hagdan bumaba si Calix. Enough, Luther. Tahimik si Calix na tinitignan siya. You shouldn't be here. "Huwag mo akong utusan." "Sabi ng tatay ko, ikaw ang dahilan kung ba't namatay ang pamilya ko." That's what they told you. "Huwag mo akong gawing tanga." Alam mo, hindi ako kalaban dito, Astrid. "Lahat kayo pare-pareho." At lumapit siya habang hawak ang baril sa kamay. Pero biglang may tumama sa paa niyang kahoy. Tinamaan siya ng isang kahon mula kay Luther. Napahawak siya at nag-slide sa sahig. Stop this. Hindi mo alam ang totoo. "Totoo? Na ikaw ang tinuturo nilang pumatay sa nanay at kapatid ko?" Hindi ako yon. "Sinungaling ka." Astrid, tignan mo ang paligid mo. Yung mga dokumentong yung basahin mo. Hindi ako naniniwala. Ngunit habang sinisigaw yon, napansin niya sa sahig ang isa sa mga sobrang tumalsik kanina. Nakasulat doon ay Project Seraphine. Approved by General Carlos. Where did you get this? Galing sa mga taong akala mo kalaban ko. Tanungin mo kung ba't pangalan ng tatay mo ang nasa pirma. Huwag mo ko lituhin! Hindi kita kailangan lituhin. Kailangan mo lang makita ang totoo. Stop it! Stop it! Wala akong tiwala sa'yo! Pero nakikinig ka. At alam ko alam mo na ang totoo. Lahat ng taong pinaniwalaan ko. Tatay ko mismo ang pumatay sa kanila. Totoo ba to? Simula pa lang ginagamit ka na nila. Ginagamit nila ang pagiging pulis mo para tapusin ako, para matakpan ang sarili nilang kasalanan. Shut up! Sigaw niya sabay putok ng baril. Hindi gumalaw si Calix. Kahit anong gawin ko, galit ka pa rin. Pero tandaan mo, Astrid, hindi lahat ng sinabi nila sa'yo totoo. Bakit hindi mo ako pinatay? Dahil alam kong hindi mo deserve mamatay dahil sa kasinungalingan. Kung gusto mong paniwalaan kita, sabihin mo lahat. Sino ang pumatay sa nanay at kapatid ko? Ang taong tinatawag mong ama. Hindi siya akala mong tagapagtanggol. Matagal niyang niloloko ang buong organisasyon. Nung panahon na yon, pinagbintangan ako para iligtas niya ang sarili niya. Hindi. Hindi totoo yan! Alam ko mahirap tanggapin pero totoo. At kung gusto mo makuha ang buong katotohanan, hanapin mo yung file na tinago niya. Nasa opisina niya. Hanapin mo yung papel na may pirma ng mga taong pinatay niya. Hindi na nakapagsalita si Astrid. Napabuntong hininga siya at sa bandang huli nagsalita muli. Calix, ba't mo ako tinutulungan? Tulad mo, may mga bagay din akong pinaniwalaan noon mula sa kanya. May tunog ng sirena sa labas. You have to go. Tumingin si Calix kay Astrid sa hangumiti ng tipid. Magkikita pa tayo kapag handa ka na. Bago siya makapagsalita, umatras si Calix. Mabilis tumakbo palabas ng likurang pinto. Sinubukan niyang habulin pero biglang pumasok ang mga kasamahan niyang pulis. Ma'am, okay ka lang? Wala siya dito. Si Calix? Nakalabas na siya, ma'am, sa likod. Pero hindi na siya kumilos. Nakatingin lang siya sa dokumentong nasa mesa, sa recorder na tumigil na sa pagtugtog. Lahat ng naramdaman niyang galit biglang napalitan ng matinding pagkalito. Astrid, kailangan na nating umalis. May incoming reinforcement. Sandali lang.
Mahinang sagot niya at kinuha ang folder at sinilid sa bag. Ma'am, may tama ka ba? Wala, okay lang ako. Si Calix. Wala na siya. Sumakay siya ng sasakyan, hindi na nagsalita. Sa buong biyahe tahimik lang siya. Hawak niya ang folder na galing mesa. Ang mga dokumentong may pirma ni General Carlos at ang recorder na ayaw niyang pakinggan pero alam niyang kailangan. Pagdating sa istasyon, nagpaalam na siya sa mga kasama. Kailangan ko ayusin ang report, ako nang bahala. Sigurado ka? Sigurado. Pagkasara ng pinto ng opisina, nilapag niya ang folder. Binuksan ang isa sa mga papel at nandoon ulit ang pirma ng tatay niya. Malinaw na malinaw. Napahawak siya sa noo. Bakit, Papa? Ba't mo ginawa to? Bago siya tuluyang umupo, tumunog ang cellphone at may tumawag na unknown number. Pamilyar ang boses. Di ka pa rin nakikinig, Astrid. Saan mo nakuha yung number ko? Di yan ang mahalaga. Huwag kang maniniwala kahit sino. Bakit mo ako tinatawagan? Para ipaalala sa'yo na hindi pa tapos. Kung totoo lahat ng sinabi mo, ba't di mo na naibigay sa amin ang ebidensya? Dahil minsan, mas mabilis maniwala ang tao sa kasinungalingan kaysa katotohanan. At ikaw mismo kailangan mo marinig yan mula sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Tumayo siya at huminga ng malalim. Tiningnan ang sarili sa salamin. Namumula ang mga mata pero matapang ang kanyang muka. Wala nang atrasan to. Makalipas ang ilang linggo, halos wala siyang tulog. Paulit-ulit sa kanyang isipan ng mga sinabi ni Calix. Nakasuot siya ng itim, nakatali ang buhok, dala ang maliit na flashlight. Inangat ang folder na luma sa ilalim ng mesa. May selyo ng confidential PNP records. Pagbukas niya, tumambad ang listahan ng mga operasyon na pinamunuan ng kanyang ama. Karamihan dito mga kasong sarado na. Pero sa dulo isang file na nakatawag ng pansin niya. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan yon. Litrato ng kapatid niya, litrato ng nanay niya, at sa ibaba, ang report na nagsasabing, eliminated, civilian casualties. Civilian? Pero sina Mama at Aidan yun. May narinig siyang kaluskos sa labas. Astrid, ako to. Boses ni Mira. Bumukas ang pinto at pumasok ang kaibigan niya. Bitbit ang 2 tasa ng kape. Anong ginagawa mo dito? Kala ko off mo ngayon. Wala. May kailangan lang akong tingnan. Di ka pa rin mapalagay, no? Dahil kay Calix? Hindi ko alam kung ano nangyari nung gabing yun, pero kilala kita. Hindi mo titigilan to hanggat di mo nalalaman ng totoo. Mira, may nakita akong file. Lahat ng pinaniwalaan ko tungkol kay Papa, lahat kasinungalingan. May operasyon silang ginawa. Nakasulat sa report na yun, civilian casualties, pero sila Mama at Aiden yun. Sinadyahan nila. Hindi ko pa rin kayang paniwalaan pero nandito na eh. Ang kapal ng mukha niya. Ginamit niya ang uniforme niya para pagtakpan yung ginawa niya. Balak mo ba siyang harapin? Oo, pero kailangan ko pa ng patunay. Kapag nakasiguro ako, ipapakulong ko siya mismo. Kinuha ni Mira ang kamay niya. Kung ganun hindi kita iiwan. Sasamahan kita kahit saan, kahit anong mangyari. Salamat pero Mira. Kung may mangyari man, na masama sa akin, huwag kang lalapit ha. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. I'm just stating the reality, Mira. Muli niyang binuksan ang folder at kinuha ang isa pang dokumento. Bank transaction. Malaking halaga padala mula sa kumpanyang konektado sa mafia. Yan ang missing piece. Kapag na-trace ko kung saan galing to, tapos na siya. Tumunog bigla ang cellphone niya. Hello? Hindi mo kailangan ituloy yan, Astrid. Delikado. Calix? This is not a simple case. Hindi lang ang ama mo ang sangkot. Eh di mas lalong may dahilan ako para tapusin to. Kung ipipilit mo, mapipilitan akong protektahan ka kahit ayaw mo. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Bago pa makasagot ang lalaki, naputol ang tawag. Sino yun? Si Calix. Ano sabi? Itigil ko daw to. Pero hindi ako titigil. Hindi na ako yung dating naniniwala sa lahat ng sinasabi sa akin. Ako na mismo maghahanap ng sagot ngayon. O saan ka pupunta? Sa opisina ni General. Kukunin ko lahat ng record bago pa niya mapatanggal.
Kapag di na ako nakabalik bago mag-10, tawagan mo si Calix. Kahit ayaw ko sa kanya, siya lang pwedeng tumulong. Bakit siya? Dahil siya lang ang nakakaalam kung gaano kahayop si Papa. Lumalalim na ang gabi habang nagmamaneho si Astrid papuntang opisina ng kanyang ama. Hawak niya ang folder na nakuha kanina. Hindi niya alam kung kaba o galit ang kanyang nararamdaman. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Calix. Pagliko niya sa kanto, napansin niyang may itim na van na sumusunod. Binaliwala niya sa una pero nang 3 beses na lumitaw sa kanyang side mirror, napamura siya. Kala nila matatakot nila ako. Pinaharurot niya ang kotse pero biglang humarang ang isa pang sasakyan. Sabay ang busina at pag-ilaw nito. Napamura siya. Narinig ang sabay-sabay na kaluskos at bago pa siya makapaputok, may matinding hampas sa ulo niya. Pagdilat niya, malamig na bakal ang unang naramdaman niya sa palapulsuhan. Nakaupo siya sa upuang bakal, nakatali. Gising na siya. Pilit niyang inangat ang ulo. Sino nag-utos sa inyo? Walang sumagot. Pumasok ang isang lalaking may suot na uniformeng hindi formal. Nakataas ang kwelyo. May logo ng PNP. Papa? Anak, hindi mo sana ako pinahihirapan. Kung sana nakinig ka lang. Ba't mo to ginagawa? May mga bagay na kailangan ko itago para maprotektahan ka. Protektahan? Sa pamamagitan ng pagkidnap sa akin? Sumigaw siya at hinila ang tali sa pulso. Ikaw ang pumatay kina Mama at Aiden, di ba? Tumingin ang 2 tauhan kay Carlos. Sa halip na sumagot, ngumiti ito ng pilit. Hindi mo alam ang buong istorya. Sabihin mo na! Bago pa kita ipabaril sa sarili mo mga tauhan! Matapang ka din tulad ng nanay mo. Sir, may mga kahina-hinala sa labas. Mukhang tao ni Calix. Nag-iba ang mukha ni Carlos. Siguraduhin mong hindi makakalapit. Sir, baka kailangan na nating umalis. Hindi! Walang aalis! Dito lang tayo! Sa labas, sunod-sunod ang putok ng baril. Nakaramdam si Astrid ng panginginig. Napangiti siya sa isip. Dumating siya. Pumutok ang ilaw sa kisame. At sa mga sumunod na segundo, narinig ang malakas na kalabog ng pinto. Pumasok si Calix na nakaitim at nakataas ang baril. Bitiwan niyo siya! Huwag kang lalapit! Isang hakbang pa'y puputok ko to kay Astrid. Calix! Di mo na kailangan siyang saktan, General. Kahit di mo anak si Astrid. Tinuring ka pa rin yung tatay. Natigilan si Astrid sa sinabi ni Calix. Anong sinasabi mo? Napangisi naman si General Carlos. So nalaman mo na rin. Anong ibig mong sabihin? Hindi tayo magkadugo. Inampun kita matapos kong patayin ng tatay mo. Hindi totoo yan! Totoo. Singit ni Calix. Ang tatay mo noon ay accountant ng sindikatong gusto kong alisin. Siya ang gustong maglabas sa record laban kay Carlos kaya pinatay siya. Tumahimik ka! Sigaw ni Carlos sabay kalapit sa baril. Pero mabilis si Calix. Isang hakbang, isang putok sa kisame. Tumalsik ang baril ni Carlos sa gilid. Lumapit siya kay Astrid at mabilis tinanggal ang tali. Huwag kang gagalaw! Sigaw ni Carlos pero nag-aatubili ang mga tauhan niya. Sa labas patuloy ang ingay ng mga sirena. Dumating ang reinforcement ni Calix. Kaya mo? Kaya ko. Lumapit si Astrid kay Carlos, galit ang kanyang paningin. Pinaniwala mo kung ikaw ang tagapagligtas namin pero ikaw ang pumatay sa kanila. Sa loob ng maraming taon, ginawa mo akong sandata mo laban sa mga taong inosente? Ginawa ko yun para mabuhay ka. Hindi mo ako binuhay. Ginamit mo lang ako para burahin ang mga kasalanan mo. Kung tutusin, dapat matagal na kitang pinatay. Pero naaalala ko ang mukha ng ina mo sa'yo. Wala kang karapatang banggitin si Mama. Hindi mo naman siya asawa. Boss, tapos na sa labas. Dumating na rin ang team ni Mira. Ligtas na. Saad ni Luther nang pumasok siya. Bitbitin to si General sa mga otoridad. Ako nang bahala. Gusto ko ako mismo magpapasok sa kanya sa kulungan. Lumapit siya sa kinilalang ama. General Carlos,
Inaaresto kita sa salang murder, corruption at obstruction of justice. Hindi lumaban si General Carlos. Nagpaubaya na lang ito habang nilalagay ni Astrid ang posas. Ganyan ka rin dati. Masunurin. Sana nakinig ka na lang. Kung nakinig ako, baka naging isang katulad mo na ako. Habang inilalabas nila si Carlos, lumapit si Calix kay Astrid. Bakit mo ako niligtas? Dahil kahit anong mangyari, ayoko mawala ka ulit. Ilang buwan ang lumipas, isa-isa nang nahulog ang mga kasabwat ni General. Nahuli ang dating opisyal na sangkot sa human trafficking at armas. Ang mga negosyanteng nagpopondo sa iligal na operasyon niya ay umalis na sa bansa. Lahat ng pangalan ay lumabas sa media. Bawat headline may pirma ni Officer Astrid, ang babaeng minsan nilang ginamit bilang pain. Ngayon, isa sa mga nakapagpatumbas sa kanila. Makalipas ang isang buwan, nakaupo si Astrid sa isang lumang upuan. Hawak ang tasa ng kape, habang pinagmamasdan ng syudad. Pagod ang kanyang mga mata. Tahimik na lumapit si Calix bitbit ang 2 bottled water. Kape pa rin kahit gabi. Mas okay na to kaysa alak mo. At least di ako mapapagalitan ng boss ko. Narinig ko kanina, sinara na yung kaso. Congrats, officer. Salamat. Pero hindi pa rin ako sanay na tinatawag mo akong officer. Mas gusto mo bang Astrid? Matagal na yun, Calix. Kahit ano itawag mo sa akin basta wag lang officer. Feeling ko okay lang. Hindi ko rin inakala na magkikita tayo. Nung iniwan mo ako nun, hindi ko alam kung nagalit ba ako o nasaktan. Pero ngayon alam ko na lahat. Na siguro kong pareho pala tayong biktima. Hindi ko naman sinadyang mawala nun. Wala akong alam sa kung anong totoo. Galit lang talaga ako. At ang galit na yun ginamit ng mga maling tao. Tumagal ang katahimikan sa pagitan nila. Ang mga mata ni Astrid ay puno ng emosyon. Magkahalong pagod, lungkot at ginhawa. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin. Pero siguro, ito na yung simula. Tumayo si Calix at inabot ang kamay niya. Starting over? Yeah, starting over again. Makalipas ang ilang buwan matapos makulong si General Carlos, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay ni Astrid. Mas maayos siya sa trabaho, mas tahimik ang kanyang gabi, at sa wakas natututo na siyang umiti nang walang bigat sa dibdib. Kaya nang ayain siya ni Calix na magpahinga, pumayag siya. Kahit medyo alanganin sa idea ng date, tumuloy pa rin siya. Relax lang. Amusement park lang to, hindi misyon. Mission nga to para sa'yo eh. Mission na hindi ako matakot sa extreme rides, diba? Tsaka ikaw din. Hindi ako takot Nagpapahinga nga lang ako eh. Pahinga? Parang sasabak sa gera yung itsura mo. Habang pumipila, napansin ni Astrid ang kaba sa mukha ni Calix. Sa isang roller coaster sila sasakay. Ano, gusto mo na mag-back out no? Hindi Mafia boss ako. Hindi ako umatras kahit kailan. Ngayon parang gusto mo nang umiyak. Hindi ako umiiyak, giniginaw ako. Kahit summer? Astrid, sigurado ka ba dito? Relax, wag kang sisigaw. Baka mamaya mahawa sa pag-iyak yung mga bata sa likod natin. Astrid! Sigaw ni Calix habang si Astrid naman ay tawa ng tawa. Pagbaba nila, halatang hilong-hilo pa si Calix. Di ko na uulitin yan. Parang bumalik lahat ng kasalanan ko sa buhay. Kasalanan mo. Di marami pala yun. Grabe ka, kala ko ba bonding to parang torture naman to. Torture nga. Kasi ang cute mong matakot. Makalipas ng 1 taon, mas naging tahimik at maayos ang buhay ni Astrid at kasama niya na si Calix. Ngayon, nasa pulong bunga sila sa Silang Cavite. Simple lang ang setup, isang mesa, isang kandila, at mga bulaklak na halatang pinaghirapan ni Calix. Ang tahimik dito Hindi ko akalaing marunong ka palang pumili ng lugar na ganito. Siyempre gusto ko ng lugar kung saan makakahinga ka. Yung malayo sa ingay, sa gulo, sa sakit. Calix, what if hindi kita nakilala? What if hindi kita minahal? O wala pa akong nararamdaman hanggang ngayon?
Anong gagawin mo? Siguro tatanggapin ko na lang. Hindi ko pwedeng pilitin yung puso mo, Astrid. Pero mananatili ako sa paligid para hintayin kang magbago, kundi para siguraduhin na masaya ka rin. Kahit hindi ako ang dahilan nun. Alex, hindi mo lang talaga alam kung gaano mo ako ginulo. Lahat ng naranasan kong paghihirap, pagdududa at sakit, kayang-kaya mong burahin yun eh. Nasanay ako lumaban mag-isa pero ngayon, natatakot na ako mawala ka. Hindi kita iiwan. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil gusto ko sabayan ka. Hindi para protektahan ka lang, kundi para iparamdam na hindi mo kailangan mag-isa. Ba't parang ang dali mong mahalin ka, Alex? Baka kasi pareho tayong sugatan? At dahil doon natuto tayong magmahal ng totoo. Alex, sa wakas handa na ako sumugal ulit. Kaya oo, sinasagot na kita. Tayo na, Alex. Lumipas ang mga taon, wala na ang barilan, habulan at sigawan. Napalitan yun ng tawanan, kalat ng mga laruan at halakhakan ng 4 na taong gulang na si Lucas. Masayang masaya sila sa pagdating ng batang lalaki sa kanilang buhay. Palagi silang naglalaro, halos araw-araw magulo ang kanilang mundo, pero masaya. At habang naglalaro si Lucas sa swing, umupo sina Astrid at Calix sa veranda. Nakasandal si Astrid sa balikat ni Calix, habang sa harap nila, tanaw ang ilaw ng buong Tagaytay at ang kalmadong gabi. Malayo sa dating sigawan, barilan at takot. Ang gabi ngayon ay puno ng kasiyahan, kwentuhan, na alam niyang hindi mauubos kailanman. Hindi ko akalaing darating tong gabing to. Kala ko kasi noon, hindi ko na mararanasan yung ganitong katahimikan. Tumingin si Calix sa kanya. Tama ka. Kala ko rin wala ng ganitong klase ng buhay para sa atin. Pero minsan kailangan lang talaga siguro nating matutong magsimula ulit. At kailangan natin ng tao makakasama. At ikaw yon? Kundi ako, sino pa ba? Kapal mo talaga, no? Tignan mo si Lucas. Tahimik silang pareho sandali habang pinagmamasdan ng anak nilang masayang naglalaro. Parang walang bakas ng takot o lungkot. At yan ang gusto kong mundo para sa kanya. Isang mundong hindi niya kailangan takbuhan. Hindi niya kailangan maranasan ang pinagdaanan natin. Kasi gagawin ko ang lahat para hindi siya masaktan. Alam mo, dati gusto ko lang gumante. Pero ngayon mas gusto ko nang mamuhay ng payapa. Yan ang tunay na success. Ang maging masaya sa kabila ng lahat. Tumango si Astrid. Tama ka. Di ko na kailangan gumante. Kasi nakuha ko na yung kapayapaan sa puso ko. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, binuhay ni Calix ang ilaw sa kwarto. Si Lucas, mabilis na sumiksik sa gitna ng kama. Tahimik silang pareho habang pinagmamasdan ng kanilang anak. Ito na pala yung sinasabi nilang peaceful moment sa buhay ng isang tao. And I'm happy na nandito tayo. Salamat ha. Para saan? Para sa lahat. Mula nung una kitang makita. Alam kong ikaw na yung dahilan kung bakit gusto kong mamuhay ng payapa. Ikaw rin ang dahilan ko kung ba't gusto kong maging mabuting tao. Kinabukasan maaga silang bumiyahe papuntang puntod ng mama at kapatid ni Astrid. Tahimik silang lumapit sa puntod at doon, nagdasal si Astrid. Isang payapang dasal. Dasal na puno ng pangunawa at kapayapaan. Napaluha si Astrid pero may ngiti sa labi. Nagdasal pa silang tatlo bago umalis. Habang papalayo, lumingon siya sandali. At sa unang pagkakataon, wala na siyang bigat na dinadala sa dibdib, kundi puro pasasalamat na lang. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, napatunayan ni na Astrid at Calix na ang tunay na pagmamahal hindi kailanman nagwawakas. Si Astrid, na minsang pinamunuan ng galit at paghihigante, natutong magmahal muli sa isang lalaking minsan niyang tinuring na kaaway.
Si Calix na dating nabubuhay sa dilim, natutong hanapin ang liwanag sa mga mata ng babaeng minsan niyang nasaktan. Sa piling ng kanilang anak na si Lucas, nabuo ang isang masayang pamilya na hindi perpekto, ngunit totoo at puno ng pag-ibig. Sa bandang dulo, napatunayan nilang ang tunay na ganti ay ang mamuhay ng payapa at masaya. Dahil sa pag-ibig, doon nagsisimula at doon din natatapos ang lahat. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli!